Ngayon mga kababayan, ako, eto, kaya mag-iingat po tayo ha, doon sa mga iboboto natin. Baka mamaya kayo ay, Pilipinas, mahal namin Pilipinas, hindi kami hindi kami padadaig, hindi kami pasasakop sa ibang nasyon. Tapos yung mga kandidato nyo pala, yun ang mga nagpapasakop sa ating bayan. Pakinggan at panoorin nyo po ito mga bossing. Pati po Batanes, mula Batanes hanggang Hulo, no? Saan ka man ay kinasuhan na si Anjo. 3,500,000 ang danyos niya sa TVJ. Di ba? Hindi. Opo, Batanes, nasa itaas ng Pilipinas, inaangkin na din po ng China, mga kababayan. Panoorin po natin. What they say is that the Batanes Islands are a natural extension of Taiwan. Ibinunyag ng Maritime Monitoring Group na SEALAC sa West Philippine Sea Summit na may Chinese experts na nagsabi umano na natural geographical extension ng Taiwan ang Batanes. Ayun. Diyan po, sa ganyan po sila nag-uumpisa, mga kababayan, ang China. Naalala niyo po, mga boss Chief Amo, sir, pati yung Palawan, ang sabi nila yung Palawan daw po ay nandoon sa ninuno nilang mga papel or whatever na mga dokumento na sakop daw po ng kanilang bayan. Ang Palawan. Ngayon naman po, Batanes naman po. Ang nakakatakot pa, mga bossing, no? Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, sandamakmak, mga boss Chief Amo, sir, yung mga birth certificate na peke, no? Na hinihinalang mga Chino, yung kumuha ng peking birth certificate, libo-libo nga daw di ba? At tapos ang ginagawa nila ay bumibili po sila ng mga lupa, mga kababayan. Ektaryang lupa diyan sa Palawan. Kaya sabi ko, pag pinagsama yung pagbili nila ng mga lupa, tapos meron silang mga titulo, tapos sasabihin nila, amin ang Palawan, tapos may titulo na sila, may papakit, wala na tayong laban. Ito naman po, Batanes naman po, mga bossing. Kayo na bahala. Hindi ko nasasabihin kung sino yung mga kandidato o sino yung mga politiko na alam nyong mga maka-China, na alam nyo na ibinebenta ang Pilipinas sa China, mga bossing. Tuloy. Sinabi aniya ito ng mga eksperto mula sa Jinan University sa isang symposium sa Guangzhou, China. The people who are indigenous to the Batanes are the same people who are indigenous to Taiwan. And of course, Chinese were there a long time ago, so therefore we must own Batanes. Batay sa article ng state-run news site na NewsGD, nagkasundo umano ang mga dumalong eksperto na ang tinatawag nilang Batan Islands ay maituturing na natural geographical Sovereignty over the Batan Island belongs to China. Biruan nyo yan. Batanes. Sovereignty over the Batan Island belongs to China. Japan, Philippines, then delimitation talks illegal and tayo pa illegal at invalid, ha? extension of Taiwan. Wala rin anilang legal validity ang Japan-Philippines Maritime Delimitation Negotiation sa lugar. Sa naturang summit, bumuo ng mga kasunduan ng Pilipinas at Japan na protektahan ang boundaries ng dalawang bansa na sumasaklaw din sa Taiwan Strait. I do not expect an invasion of Batanes, right? I don't think that necessarily this is leading to some kind of action for China to then absorb Batanes. I think Sige, DDS pa. Ako hindi ko na kailangan sabihin kung sino yung mga yan eh. No? Kung sino yung mga Chinador, kung sino yung mga sumusuporta sa China, yung mga nagagalit kay Pangulong Bongbong Marcos, yung mga nagagalit, no? Kay Jay Tariela, mga bossing. Suporta pa kayo diyan para ubos yung ating mga isla. Kagaya nung isa, buti na lang nandun sa Oblo ngayon. I-give up ang KIG, Kalayaan Island Group, na meron pong mga Pilipino na nakatira doon, meron pong barangay tanod, meron mga mayor, may vice mayor, meron kompletos recados, meron tayong bandila na nakaturok doon o nakatayo doon at kinakantahan ng lupang hinirang ng mga kababayan natin. Tapos sasabihin, i-give up ang KIG?
Anong klase mga tao yan? What it's doing is it's muddying the waters. But for now, it justifies their new desire to have continuous patrols east of Batanes, which is now what they're doing. Inalmahan ng Pilipinas ang pahayag ng Chinese experts. I view this as once more, probably it's a signaling of a preconceived intention already. Hindi rin malayo na nasa Kumbaga, ibe-brainwash nila eh. No, yung mga taong nakapaligid sa kanila, yung namamagitan diyan sa Pilipinas, China, be-brainwash din nila yung mga Pilipino, no? Sabi ni ina mo, sumpain niyang China na yan. Hayop na bansa na yan. Grabe, pagkalaki-laki na ng China, ano? Pero gusto pa nilang mangagaw ng teritoryo ho, mga kababayan. Imagine, tingin nyo na lang po, kung si dating Pangulong Duterte pa din ang nakaupo bilang presidente ng Pilipinas. Ano ang sa tingin ninyo ang mangyayari o ang nangyari doon sa West Philippine Sea? Ano sa tingin ninyo ang mangyari doon sa Palawan? Lalong-lalo na ito, latest, na inaagaw o inaangkin ng China, ang Batanes. Ano sa tingin nyo ang mangyayari dyan? Kaya ho ako, mga kababayan, ako'y nagagalak, natutuwa at masaya. Bakit po? Dahil isang Bongbong Marcos ang naupo bilang presidente pagkatapos ng dating Pangulo. Ano po? At hindi yung Sara Duterte. Kung nagkapalit po yung posisyon, Vice Presidente si Pangulong Bongbong Marcos at si Sara Duterte ay presidente. Nako, malamang probinsya tayo ng China. Bakit hindi? Nakita nyo nga po, walang kaimik-imik at hindi nagsasalita patungkol doon sa West Philippine Sea. Kakampihan pa ni Pulong Duterte. Hindi trabaho ng Vice Presidente ang magsalita o ang magkomento para sa West Philippine Sea. O di ho ba, mga kababayan? Hindi lang West Philippine Sea, buong Philippines, goodbye na. Malamang po yan. O, tuloy. plano nila yan. And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. What is this for, right? And we know, walang basihan ito, kalokohan ito. We should really debunk and counter all these lies. Otherwise, kapag O, naalala nyo kung sino-sino yung mga umaaway dito kay Jay Tariela. O, kayo na bahalang magpangalan dyan sa comment section. No? hindi natin pinatulan itong mga ganitong kasinungalingan, uulit-ulitin lang nila and they're going to rewrite history once again. Correct. Baka hindi natin alam, baka pati Ilog Pasig ang kinin na rin ng China. Hininga ng GMA News ng pahayag ang Department of Foreign Affairs pati ang Chinese Embassy pero wala pa silang tugon sa ngayon. Pero sabi ng isang Maritime and Defense Security Analyst, dapat seryosohin ang mga ganitong uri ng pahayag. Unang-una, yung mga Pambe-brainwash yan, mga kababayan. Di ba? Mga bobong mga DDS lang naman ang laging mga nauuto, mga bossing. academics na yan, no, tsaka yung institution na yan, hindi nila makukondak yung symposium na yan at yung tema na yan kung layang, of course, approval mula sa Communist Party of China. So, Sabi ni Pambansang Nanay Survivor, good morning children. Mark Pogi, I'm sorry I'm late. Okay lang. lahat yan, tandaan natin walang academic freedom sa China. Ang pahayag ng Chinese scholars tungkol sa Batanes, ginawa nila mahigit 1 linggo bago ang ika-10 taong anibersaryo ng makasaysayang panalo ng Pilipinas laban sa China sa 2016 Arbitral Tribunal. Inupuan lang ho ni Digong yun. No? Sakto ho sana yun. Sayang iyon, mga kababayan. Bakit po? Kung ipinangalandakan ng dating Pangulong Duterte yung pagkakapanalo natin doon sa arbitral ruling po, mga bossing, malamang po mas lalong malakas at mas lalong madaming mga bansa ang kakampi sa atin. Kaya lang, ano ang sabi nung dating Pangulong Duterte? Papel lang daw ho yan, mga kababayan. Di ba? Papel lang daw ho yan. Binaliwala. Tapos ang lakas-lakas magsalita na duwag, takot, or hindi matapang ang ating Presidente Marcos. Sino po ba ngayon ang lumalaban? No? Dito sa ating karapatan, lalong-lalo na po sa ating mga isla. Si Pangulong Marcos. Yung mga Duterte, wala. Dahil alam natin, tuta ng China ay yung mga Duterte, mga bossing.